lumabas yung report. Yan po, pinasumpa na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon pa lang, kasama si, ito si Claire Castro. Dahil sa pagsabi doon ni Digong sa indignation rally nila sa Mandawi City na yung Pangulo daw ayaw nang umalis sa pagkapangulo, i-declare yung martial law. In what appears to be a revelation of a conspiracy to physically eliminate her and to publicly identify the brains she perceived to be behind her future killing. She called a press conference on November 23, 2024. Dito sa mga propaganda ninyo, hindi namin hayaan na kayo lang yung magsasalita ng magsasalita. Bulsa, nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Dito muna tayo mga kababayan sa Joke Time para ganado kayong makinig sa mga seryosong topics. Pampabuhay ng dugo muna. O ano niya yan, Mr. Maravillas, na kwentong katatawanan. Ito po ay padala ng isang OFW, taga Dubai, United Arab Emirates. Kumusta kayo dyan, yung ating mga OFWs sa United Arab Emirates? Alam kong napakaraming OFW dyan. At libangan na nila yung manood mga kababayan sa mga vloggers. At siyempre, yung mga masasayang vloggers, hindi yung mga toxic. Tama ba? Huwag na doon kayo sa mga toxic. Toxic na mga sinungaling pa. Dito kayo sa vlogging natin. Masaya dito po, mga kababayan. Walang stress. So, kwento itong katatawanan, padala ni Rodelio Bulda. Ayan po, Rodelio Bulda, taga United Arab Emirates. Ang setting sa eskwelahan uli po. Panahon nito ni Sara, Defense Secretary. Sabi ko sa inyo, nung panahon ni Sara po, maraming bright sa mga estudyante. Katulad ni Sara, bright. Bright sa kalukuhan. Science subject po. May eksperimento. Nag-eksperimento, mga kababayan, yung teacher sa science subject. Sa isang bulate, nakagarapon po, saka isang gin, yung alak po, bulate na nakagarapon at isang gin, yung materials po niya sa science experiment. Ngayon, siyempre, tinanong ng teacher kung ano niya itong nakapalaman sa garapon. Ma'am, bulate po. O, ito naman anya na nakapalaman sa bote. Ma'am, gin po. Kilala nila yung alak na gin. O ngayon, ang ginawa ng teacher po, nagsalin siya ng gin sa baso. Tapos, inilagay yung bulate sa gin. As a result po, namatay yung bulate. Siyempre. Ngayon, tinanong niya yung mga bata, mga estudyante po. So, ano anya ang natutunan ninyo dito sa ating experiment na yung baso na may lagay ng gin, nang ihulog yung bulate, namatay? Ano anya yung natutunan ninyo? Tanong ng teacher po sa kanyang mga estudyante. Tayo agad po yung bata. Ang pangalan ng bata si Ronald Bato. Pangalanan ko na lang pong Ronald Bato. Rodelio Buda, dyan sa Dubai. Pinangalan niya dito, Juan. Ronald Bato na lang. Tumayo agad po si Ronald Bato. Katunugan niya Mr. Maravillas ng pangalan ng senador. Bright po. Sabi po ng batang si Ronald Bato, ang natutunan ko anya ma'am, pag uminom ka anya ng alak, hindi ka na magkakabulate. Yan ang sagot po ni Ronald Bato. Ganun pala yun. Malayo anya Mr. Maravillas yung natutunan ni Ronald Bato. Malayo sa aktual na nangyari sa bulate na nang iulog sa baso na may gin, namatay. Yun ang konklusyon niya. Yun ang natutunan po ni Ronald Bato. Pag uminom ka ng alak, mamamatay yung
Pag uminom ka ng alak, hindi ka na magkakabulate. Naging kontrabulate po yung gin. Tama naman na niya, Mr. Maravillas. Kasi di ba namatay yung bulate doon sa baso? Bright nga po si Bato. Ayos yung kanya pong natutunan sa eksperimento. Anyway, maraming salamat po sa ating nagpadala ng entry. Kaya lang ang mangyayari nito, dadami yung iinom ng gin para hindi magkabulate. Masamaan niya, Mr. Maravillas, ang resulta ng eksperimento. Maraming magiging lasinggiro niya. Joke man lang po. Ipadala po ninyo yung GCash ninyo. GCash number, Mr. Rodilio Bulda ng Dubai para padalan ko ng 200 pesos mamaya. And qualified ka na rin po sa ating raffle draw ng mga nagpadala ng jokes sa ating kwentong katatawanan, Joke Time, portion ng ating programa. Ang mabubunot natin at the end of the month, tatanggap po ng 5,000 pesos. O di ba masaya? Ayos pa? Lagi ninyong like and share lang ito pong ating video. And click subscribe para dumami yung ating mga subscribers. Umabot tayo ng 1 million para masaya. Tama pa? Ilagay ko na dito yung entry po. Ayos na ayos. Balik tayo mga kababayan sa ating seryosong topic. Ngayong araw na to, pagbukas ko ng Facebook po, lumabas yung report ng turnover na po ng PCO sa bagong na-appoint mga kababayan. Pinasumpa na rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kapalit ni outgoing Communication Secretary Cesar Chavez na kababayan ko po rito. Pinalitan ni reporter din po, former reporter ng ABS-CBN, Ilocano, si Jay Ruiz. Yan po, pinasumpa na ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ngayon pa lang, kasama si, ito si Claire Castro, yung isang vlogger baga to, USEC siya. Yan sabi rito sa report ng ngayon pa lang, Inquirer, look, veteran broadcast journalist Jay Ruiz takes us as ad interim secretary ng Presidential Communications Office. He will be replacing outgoing PCO Acting Secretary Cesar Chavez. In a brief interview with reporters, Ruiz said he will help the administration disseminate essential information to the public and fight fake news. Ang gusto nating mangyari, malaman at maramdaman ng tao na ang gobyerno ay para sa tao, para marami pong mga programa na kinakailangang malaman, programa sa edukasyon, mga libreng pabahay. Kinakailangan din po natin na labanan ang mga fake news, lalong-lalo na yung kasinungalingan, kasi yun ang nakakasama sa atin. Sabi po ni Jay Ruiz. Sabi ni Lucas Bersamin po, Executive Secretary, ang pabrika, kaya kailangan ulit-ulitin natin. Ang bansag na natin kay Digong, one-man factory ng fake news, budol. Yun ang sabi ni Lucas Bersamin. Dahil sa pagsabi doon ni Digong sa indignation rally nila sa Mandawi City, na yung Pangulo daw ayaw nang umalis sa pagkapangulo, i-declare yung martial law para mag-perpetuate sa poder. Tulad ng kanyang tatay, buwelta po ni Lucas Bersamin. Bodol ka niya. Isa ka niyang one-man factory ng fake news. Ito yung lalabanan, mga kababayan ng Presidential Communications Office. So siya po ang bagong secretary ng PCO. Pinakilala na po ni Cesar Chavez si Jay Ruiz sa mga staff ng Presidential Communications Office. Pakinggan natin po. Panoorin natin. Galing to sa Philippine Star. Si Yusek Claire. Congratulations, Secretary. Sige. Well, welcome ng PCO. Ang aking bagong Secretary ng Presidential Communications Office. Sa loob ng isang linggo, kung kinakailangan ni Secretary Jay ng suporta,
ay gagawin mo natin. So, ngayong hapon, immediately after this, ay papakikilala namin siya sa burokrasya ng PCO, including attached agencies. Pagkatapos niya, gusto niya ay mga individual briefings ng state media. Ako'y natutuwa sapagkat ang hinirang ng ating Pangulo na magiging katuwang ninyo at magiging katuwang niya sa pagmahayag ng mga patakaran, programa, proyekto at mga sagot sa mga importanteng bagay ay isang veterano sa pamamahayag. Itong dalawang ito actually, mga broadcast sa mga kasamahan ko. Medyo nauna lang ako ng konti sa kanila. Nauna lang ako ng konti sa kanila. Ako naman, ang lagi kong sinasabi, handa naman ako magbigay ng payo kung hihingin. Ako, ang sinasabi ko sa aking mga kaya mas good as my last performance. Lagi po yon si Atty. Claire Castro. Man-over ko ang accomplishment report ng PCO. Yan po. Ng aking panunungkulan. They are documented. Mga patakaran, organization strengthening, pati yung collaborations, hindi lang sa Malacanang Press Corps, pati na sa ibang state agencies. Lagi kong sinasabi, sapagkat ganito rin ang aking panunungkulan sa nakaraan, natutunan ko rin ito kay Senator Clavier. Bagong hari, bagong ugali. Therefore, ang pamaalis na opisyal ay hayaan ang papasok na pumili ng kanyang organisasyon at kung ano ang magiging direksyon ng kanyang opisina. So yan po mga kababayan, yung bagong secretary ng Presidential Communications Office. Ngayon, sa unang press briefer mga kababayan ni vlogger, attorney, and USEC na ngayon ng PCO, Claire Castro, bumanat agad po kay Digong doon sa statement ni Digong na yung ating Pangulong Bongbong Marcos is veering towards dictatorship. Ayan ba, bumanat ka agad po si Claire Castro? Noon ay anong ebidensya? Paano mapapatunayan? Natulad ko sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pang-intriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Ano pa niya yung asahan natin kay Digong na napatunayan na nung panahon niya kay sa kaso ni Leila de Lima, mahiligan niya siya gumawa ng intriga at magplanta, magtanim ng ebidensya. Ito ngayon si Leila de Lima po, napawalang sala. O di ba? Kaya lang nakulong ng almost 7 years. Kaya tinawag po ng ating executive secretary itong si Digong na budol at saka pabrikaan niya ng fake news. One-man factory ng fake news. Itong si Digong, sabi ni Bersamin. Yung one-man factory ng fake news, yun din ang kinukuhanan, source ng kanyang mga kampon tulad ni Panilo at saka ng mga DDS vloggers. Ito nga, may nilabas na column si Panelo sa Manila Times. Basagin natin. Sabi dito, demolition job on BP Sara continues. Counterpoint niya, Salvador S. Panilo. Anong demolition job na sinasabi po ninyo? Na tuloy-tuloy ang demolition job laban kay Sara Duterte. Sabi nga po natin mga kababayan, ang nag-demolish kay Sara, yung sarili niya. Sinira ni Sara yung kanyang sarili. Bakit ba siya nagkaroon ng patong-patong na kaso kung hindi dahil sa kanyang sariling kagagawan? Self-destruction nga yung ginagawa ni Sara at mismong si Digong. Yan ang natutunan kasi ni Sara sa kanyang tatay na self-destruction din ang ginagawa. Lahat ng kaso po at mga problemang kinakaharap nila, sila man lang po yung may kagagawan. Tapos sasabihin ninyo, demolition job. Ang ginagawa po ng mga pro-administration vloggers at mga supporters po, kina-counter ang inyong demolition job.
yung mga paninira ninyo. Dalangan man, tulad nung sinabi ni Yusek Castro, dalangan man pabayaan kayo. Kaya agad binasag niya sa unang press briefing pa lang niya, upo pa lang niya as Yusek. Kasi pag pinabayaan po, mamimihasa kayo sa inyong mga paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung issue ninyong bangag, baseless po. Mismong si Vic Rodriguez yung nagsabi, malinis yung ating Pangulo, dumaan sa drug test, shabu, marijuana, heroin, wala po, malinis. Pagkatapos, paulit-ulit ninyong tinatawag na bangag yung ating Pangulo. You see, yan ang demolition job. Kaya lang, yung inyong demolition job, hindi man po umuobra. Ngayon, binabaliktad ninyong dinidemolish si Sara. Anong dinidemolish si Sara? Si Sara dinimolish yung sarili niya. Sabi nga natin, walang kaso sana si Sara kung hindi siya nagbanta. Kakasuhan ba siya ng inciting to sedition? Even yung impeachment complaint? Ano yung magiging base kung wala siyang ginawa? Tama? Kailangan niyang panagutan ang kanyang mga kalapastanganan, pagbabalahura, pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos at pag-iwas sa pananagutan sa paggamit niya ng pundo ng bayan. Ngayon, nahabol siya, sasabihin mo, demolition job, huwag kami panilo. Yan ang sabi niya dito. As if embarrassing and harassing BP Sara in the congressional hearings on her allegedly irregular spending of confidential funds in the Department of Education and in the office of the Vice President were not enough, as if picturing her as unfit public official and besmirching her integrity to remove her from office by the filing of impeachment charges against her was not enough to quench their thirst to destroy her. Sara's powerful political enemies have upped the ante by filing criminal charges against her, an indication that the demolition job continues and is on course. Inimbaras daw, pinahiya at tinara si Sara sa Congress. Baliktad po yata. Hindi siya pinahiya. Ang sarili na, ginawa niyang kahiya sa mga sablay niyang sagot. Tinatanong siya ng maayos. Ang sagot niya, puro sablay. Yung isang sagot niya, parang responsorial sum. Binabasa paulit-ulit kasi umiiwas siya sa tanong. You see? Siya yung gumawa sa sarili niyang kaya-iya. At yung sinasabing besmirching the integrity, siya yung sumira sa kanyang integrity dahil sa kanyang behavior doon mismo sa congressional hearing. O ngayon, yung sinasabi po ninyo na as if hindi pa enough yun, kaya nag-file pa ng criminal charges, gumawa siya ng pagbabanta. It is a criminal offense. Di ba? Kung hindi siya nag-rant at nagbanta sa ating Pangulo kay Speaker, pati sa First Lady, ano man yung ipa-file na kaso laban sa kanya. Lahat ito siya ang may gawa, wala man sa kanyang nagsabi, nag-utos na pagbantaan yung ating Pangulo. Siya ang may inutusan. Nang sabi na, no joke anya. Pag ako anya namatay, patayin yan si Marcos, si Bongbong Marcos, si Lisa, pati si Martin Romualdez. Lahat ito kagagawan niya at kailangan niyang panagutan. Tapos sabi niya dito, the NBI has filed baseless and decorous criminal charges of grave threats and inciting to sedition against her. Sagutin na lang niya sa husgado. Doon ninyo siya ipagtanggol sa husgado. Let the judge decide. Kung yan na statement po ninyo, tama, na baseless at tawa-tawa yung kaso. Kung halimbawa, malampasan niya, inakwit siya ng husgado, o di okay. Di ba? Ganun lang naman yan, abogado po kayo kabayang Panilo. At magaling na abogado. Yan ang mga argumento mo. Dalin mo dyan sa husgado. Mag-abogado ka kay Sara. Pero dito po sa mga propaganda po ninyo sa programa, hindi yan uobra kasi nasubaybayan yung ugali ni Sara, na subaybayan ng ating mga mamamayang Filipino. Alam nila yung mali at tama. Hindi ninyo mabibilog, kabayan, ang ulo ng ating mga mamamayan. Malinaw yung kanyang pagbabanta. Recorded, validated ng NBI yung video.
Sabi pa niya dito sa kanyang column, in what appears to be a revelation of a conspiracy to physically eliminate her and to publicly identify the brains she perceived to be behind her future killing. She called a press conference on November 23, 2024 at the height of a forcible attempt to transfer her Chief of Staff, Laika Lopez, to the Correctional Institute for Women and was then incarcerated at the detention center of the House of Representatives and in an impassioned manner stated, pag pinatay ako, siguruhin mong patayin si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta, Marcos at si Martin Romualdez. Sabi niya rito, on the basis of that statement, the NBI filed grave threats in inciting to sedition charges against BP Sara, strangely without the supposed threatened government officials filing any formal complaint before it. The circumstances anya surrounding that statement must be considered to understand how that statement came about. So, pinalalabas ni Panelo, gagawin niya yun ni Sara dahil sa kalagayan ng circumstances na kasi yung mismong buhay ni Sara anya, threatened. May threat sa buhay ni Sara, wala man pong report. Kung may threat sa buhay niya, yung sinasabi niya doon sa video niyang gorgor, may gustong magpagorgor sa kanya, bakit hindi niya rineport sa mga authorities, sa NBI, at saka sa PNP? In-invite siya ng NBI, ayaw man niyang pumunta. Kasama yon sa itatanong sana sa kanya, ayaw man niya. Alam na kung bakit ayaw niya. Gawa-gawa man lang niya. Kasi kung may aktual na threat sa kanya, tumakbo na sana siya sa NBI para magpa-blatter, mag-report ng threat sa kanyang buhay. Wala man pong official report. At yung lastro niya rito, yung piklat niya dito na sabi, may nag-attempt sa kanya na igorgor siya. Sabi nga natin mga kababayan, simple lang, kung totoo na may nag-attempt sa kanyang magorgor, nagkalastro siya rito, mabuhay pa kaya, mga kababayan, makalabas pa kaya doon sa kanyang bahay? Ang kanyang gwardiya po, ang bodyguards niya, 400, may makalapit sa iyo para igorgor ka? At kung halimbawa, ang nag-attempt mismo, yung gwardiya niya, sino? Sino sa gwardiya niya ang nag-attempt? Bakit hindi niya i-report sa mga authorities? Walang report. Huwag kami Panilo. Gumagawa-gawa kayo ng kwento na imposibleng paniwalaan ng ating mga mamamayang Filipino. Magpaliwanag na lang si Sara sa husgado para ma-cross-examine yung kanyang mga statement kung totoo. Yan ang gustong palabisin ni Panilo dito sa kanyang kolom. Threat to life of BP Sara real and imminent. As early as 2024 anya, after BP Sara resigned as Secretary of Education, she already made a public declaration on the threats against her life, which law enforcement agencies completely ignored. Anong completely ignored? Na hindi man siya kasi nagre-report. Pinare-report siya. Unang-una, siya ang may obligasyon. Kung totoo na threatened yung buhay niya, siya ang mismong dapat lumapit sa mga authorities para i-report. Naintindihan mo, Panilo? O ngayon, in-invite ng NBI para isa-isa yung kanyang sinasabing threat sa kanyang buhay. Ayaw man pumunta. Inintay many times ni NBI Director Santiago. Walang dumating. Huwag kami Panilo. Tapos sasabihin niyo, ini-ignore ng mga authorities. Ang tawag niyan dito sa amin, poros, kwento, poros balubagi. Poros kayo imbento ng kwento. Sabi niya dito, thereafter, a series of disparaging and threatening events against her person transpired, starting with the congressional hearings on the confidential funds of the Department of Education, which she previously headed, as well as the Office of the Vice President. In this legislative probe, it was made to appear that she had been making illegal disbursement of the confidential funds. Her Chief of Staff, Attorney Laika Lopez, was not spared by the Quad Committee. Anong threatening events na sinasabi ninyo? Bakit siya natitreaten doon?
Ano ang kinatatakot niya sa pagtatanong ng ating mga congressman? Unang-una, kung threat yun sa kanyang buhay, secured siya doon. Nag-stay pa nga siya doon para bantayan yung kanyang chief of staff, si Zuleika Lopez. Kaya nga pinaalis na lang kasi may natunugan na masamang plano. Kaya punersa na dapat niya ilipat si Zuleika Lopez kasi may natunugan po na masamang plano. Yung pumunta doon si Sara Duterte at gusto nang tumira doon. Doon na daw siya maglalaba. O diba? Hindi ninyo maisan yung kongreso eh. Matatalino yung ating mga congressmen. At trinato siya with respect. Siya yung walang respeto sa mga congressmen. Pabalagbag yung mga sagot. Pabalagbag yung sagot niya. Hindi niya sinasagot ng maayos. Ayaw mag-take oath. Sabi ni Panilo rito, despite their subordinates' respectful responses to the queries thrown at her by the Quad Committee members, Lopez was declared in contempt and jailed. Then, in November of last year, 3 impeachment complaints were filed against BP Sara by the left-leaning party list representatives and the electorally discredited yellows. Paano hindi iko-contempt at saka ikukulong? Ayaw sagutin ng maayos. Parte yun sa power ng Congress. Huwag kami Panilo. Kahit ikaw po, pumunta ka doon, hindi ka nagsagot ng maayos, malamang ikulong ka din. Wala pong pinipili. No one is above the law. Feeling kasi ninyo, you are above the law. Yan ang mindset kasi po ninyo, lalo si Digong. Sila na yung batas, di na nire-respect yung batas. Kaya yon nakulong, kinontempt, may contempt power yung Congress. Kaya siya na-impeach dahil doon sa congressional hearing, doon lumabas yung mga ebidensya. Yung ebidensya ang nag-provide ng mga fictitious names na nakalagay doon sa acknowledgement receipts, yung opisina niya. O diba? Hindi may paliwanag po. Walang na-check po sa PSA. Walang mga birth certificate. Nasubaybayan ang ating mga mamamayang Filipino. Sabi pa niya dito, all of these circumstances were heavily factored on BP Sara's honest fear that the threat against her life was imminent. Hence, she undertook a preemptive public outcry to expose the plot against her life and name the government officials whom she believed to have the power, the resources, and the motive to physically exterminate her. Walang ganun pong records yung mga Marcos, lalo na si PBBM, walang ganung records. Si Digong, mayroon yung AGK po, kaya po may kaso siya sa ICC. At ang masaklap, siya hindi kulong. Pero yung mga inutusan niya na mga pulis na mabababa, kulong. Kaya ngayon ang sinasabi ni General Torre, hindi na niya pwede ang ganon. Bagong Pilipinas na. Tapos sabi pa niya dito, conspiracy to commit murder is not a crime. Ganon pala. May bago ng bata siguro na ginawa mga kababayan. Gawa mismo ni Panilo. Ngayon, para ma-resolve yung mga argumento po ninyo, Panelo, kaya lang hindi man yata kayo kinuha bilang isa sa mga abogado ni Sara. Bakit ganon? Mag-volunteer po kayo bilang abogado. Sumama kayo sa legal team, defense lawyer ni Sara sa impeachment trial. Para yung mga argumento po ninyo ma-resolve, di ba? Kung hindi sa impeachment trial, doon sa criminal case na final laban sa kanya. Sa DOJ, and eventually sa korte, ilaban mo yan ang iyong mga argumento. Hindi dito sa mga ginagamit ninyong propaganda. But anyway, dito sa mga propaganda ninyo, hindi namin hayaan na kayo lang yung magsasalita ng magsasalita. Sabi nga natin mga kababayan, kung in-advisean sana ninyo ang maayos itong si Sara, lang siguro si Sara hindi man nakikinig sa advice. Kaya ito yung inabot niya, patong-patong na kaso. Harapin na lang niya and let the court decide. And dito naman sa impeachment, harapin niya yung impeachment court. Pag na-acquit siya, di wow. Pero pag siya nahatulan, convicted siya, di tapos na ang kanyang politika. Goodbye Palasyo Malacanang. Goodbye pangarap. Yun lang po ang buhay eh.
Tama po. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.